paano po yung mga pinagagawa ni Pangulong Duterte na dating piskal at isa ring abogado can also be disbarred? Di ba, ang dami mga binibitawan na salita na parang ganun din halos yung binabanggit, no? Halos pabagsakin yung Pangulo, miski dati pa nagmumura, nangahalik ng babae. I mean, as a lawyer, di ba? Pwede bang gamitin po ito mga ito to seek his disbarment? Tatagal po namin iniisip yan at a bag full of acts that pwede natin sabihin, kanyang mga utterances na pagmumura, the very strongly worded, colorful languages and invectives. Matagal po namin sinasabi yan at sakop po yan ng bagong code of professional responsibility and accountability, no, ng mga abogado. Since wala na siyang immunity rather, pwede na siguro siyang iablan na rin ethically. So, tingnan natin, medyo na hindi yata maganda mga sinasabi niya noon, or even now, then perhaps we can address that right now. Now, ang question dito, Christian, who would have the courage to do that? Who would have the kind of disposition to do that? And sad to say, kasama na siguro ako doon, no? Marami nag-hesitate to do that because alam mo na, meron namang impluwensya yung tao at baka naman sila ma-expose sa danger at saka may practice din naman sila. Siyempre hindi nila harapin yan, no? Kaya isipin natin mabuti. Kung palalampasin natin yan na Christian, then walang mangyayari sa atin. We are talking about the rule of law. We're talking about violation of specific provisions of the revised penal code, which are the provisions are still in effective right now. Now, if you're not going to enforce these provisions, which are criminal in nature, nasa sa atin na po yun. Kung hindi mag-a-action ang mga kanyang kasamahan sa House of Representatives o sa Senate, then nasa sa kanila na po yun. Pero meron naman tayong armas, tayong mga citizens. Pwede naman tayo mag-initiate ng mga aksyon na ating pinag-usapan ngayon. Okay. Yung nga po isang reality dyan, no? So kahit malinaw na pwede siyang gamitin na ground, let's say in the case of former President Duterte to seek his disbarment, sino ba nga naman yung mga ngahas, no? Kasi dating Pangulo yan at very influential. Pero nga po, let's focus lang strictly doon sa mga binitawan niyang salita. Hanggang ngayon, mga binibitawan niyang salita. Okay? Strictly from the point of view of seeking accountability as a lawyer. Pwede. Tama ba? Huwag natin pag-usapan yung political aspect, for instance. Kasi kunwari, di ba, nung hindi pa siya naupong presidente, nag-rape joke yan sa madre. Di ba? Sabi niya, dapat una yung mayor na nanggahasa dun sa madre, na biktima ng di ba? Na ginahasa na. Hindi lang nauna yun, di ba? Ang dami niyan. Hanggang ngayon, di ba, yung mismong presidente ngayon, recently, si Bongbong Marcos, minura niya. Sabi niya, PI ka, hindi ka nakagraduate, hanggang second year college ka lang. I mean, taken together, lahat ng pinagsasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, does it actually reflect well on the legal profession? So mga katulad nyo, sa hanay nyo bilang abogado. It does. Regrettably, it does, Christian. At maraming provisions sa CPRA, sa aming Code of Ethics, talagang marami kaming pwedeng gamitin doon para paharapin natin ng dating Pangulo. Again, so, balik ako doon sa sinabi ko, sino bang hindi duwag para gawin yun? No? So ang dapat natin pag-isipan is we're talking about the rule of law and whether a certain person is above the law. May mga batas na umiiral at hindi natin ginagamit at hindi natin i-enforce. Kaya siguro ganito ang ating bansa. Napakaraming nangyayari dito na ang tao ay tumitingin na lang sa ibang direksyon at hindi sila gumagalaw. Kasi takot sila o sinasabi nila, wag na. Kasi wala namang mangyayari yan sa prosecutorial sa judicial system. So, wala silang magawa. At sila na lang yung nakatunganga para makita nila. And that is the problem with our system, the judicial and the prosecutorial system that we have. Kagaya nga, huwag na tayong lumayo. Si Trump nga nandiyon, meron siyang nahabla siya ng rape ng isang porn star.
bakit nakakarating yun sa kanilang justice system, sa kanilang courts? Ba't hindi mangyari sa atin yan dito? Meron nagnanakaw, alam natin, corrupt na yung taong yun, hindi nagbabayad ng huwes, ng taxes, matagal na, dapat execute na natin yun. Matagal na yun, mga 20 years nang hindi na-execute, ba't di natin na-execute? Meron po ba kayong tinutukoy in particular? Meron po bang Marcos sa pangalan na yun? Hindi, kasi dapat binabayaran ng taxes ng bayan eh. Ito ba yung estate tax ng mga Marcos na hindi na binabayaran? Naghihirap na yung bayan eh. Tumataas ang gasolina araw-araw. Hanggang ngayon dapat makakatulong yun. Bakit hindi natin bayaran yun? Kahit konti naman lamang para si Juan de la Cruz ay kumain naman at magkaroon sa hapag na kainan. Ba't hindi natin ginagawa yun? Kasi takot tayo. Okay? Takot tayo. Takot tayong mga Pilipino. Kaya dapat hamunin natin ang sarili natin para tayo makasyon. Sino po ba yung nagsabi ng ganitong famous quote? What are we in power for? Hindi nga nasingil, hindi pa presidente, lalo pa ngayon. Aasa pa ba kayo? Kaya kami mga klase, if you recall, Christian, ang burot dulo nitong nangyayaring ito, political dynasties, di ba? Kaya naghabla kami sa petition ng Mandamus. Pero ibang usapan na naman yan. But right now, what we're talking about would be the rule of law, Christian. Anybody should not be above the law. Let us enforce the law. No? Kahit na masakit man lamang sa tao nating naakusa, may batas eh. Ba't ba yung batas nandyan? Ba't hindi natin gamitin yan para i-hold accountable ang mga taong corrupt, mga taong committed some crimes, no? Kagaya ng pinag-usapan natin dito, di dapat may mag-initiate yan. Sino mag-initiate? Ang ating inaasahan ngayon would be our representatives probably. The sovereign people's choice. Anong nangyayari? Walang nangyayari. At kung ano-ano ang ating inaatupag at lihis sa ating kapakanan as a tao, as a law, as a state, lihis dyan. Hindi natin tinututukan ang dapat natin gawin. Ngayon ba lang ko dyan, sa binabanggit niyo po, Attorney Rico, no? Yung parang lately, I don't know what happened to our politics. Baka naman dati ng gano'n, no? Na-exacerbate lang ngayon. Mas bastos ka, mas balahura ka in public, mas nagmumura ka. Dati, babaero lang, tsaka korap eh. Ngayon, pinagsama-sama na, no? Parang ito yung mga bisyo na nire-reward pa ng mga tao. Ngayon, habang nag-i-interview tayo, yung mga pumupuri pa kay Duterte sa kabila ng mga kabastusan niya eh. I mean, I don't know. Looking back, what do you think? Saan ba tayo nagkamali? Bakit ganito? I wish I could give you one answer to that, Christian. No? Maraming nag-analyze sa ating kultura, sa ating educational system. No? In fact, one author concluded that we are a damaged culture. Hindi natin tinitingnan kung anong dapat ng tama. Yung mga korupsyon sa iba, kagaya nito, narinig natin sa Vietnam, may involved dito sa widespread scam sa financial system. Anong kanilang hinatol? Death. Siguro dapat si Presidente Marcos, ngayon, gayahin niya yung kanyang ama. At kung may makita siyang drug seller or drug dealer, pabaril niya sa luneta. And that is a way of showing to the people that he means business. Hindi puro mga palliatives, hindi puro lip service. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pong makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.